Yan, game na. Yun, again mga kaibigan, magandang araw po muli sa ating lahat. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan natin ngayon itong tungkol po dito sa dalawang magkaibigan. Magkaibigan daw. Di ba? Pinamagatan nating anyari sa bingguhan. MB or ano ba yung MB? Maharlika Boljakera. Yung Maharlika Boljakera at saka itong si BL or Bagong Lipunan, break na. Parang ano lang yun, parang Katniel ba? Katniel ba yun? Galing ako sa LS ni Takero. Ay, kita ron Ma'am Lydia Aguilar kanina. Nandun din po ako sa LS ni Takero. Una lang galing ako kay JDB tapos sa kay Takero, no, tapos dito sa atin. Okay. So, yan. Puntahan natin 'to mga kaibigan, di ba? Etong dalawang ito, di ba, si Maharlika at saka itong si Bagong Lipunan ay talaga naman naging dikit din no? Naalala ko kung saan nagsimula ito di ba? Kwentuhan na lang muna tayo mga kaibigan, ano? Nagsimula ito kasi dati magkakasama kami niyan nila Bagong Lipunan, no? Magkakasama kami nila Bagong Lipunan. Pagkatapos ay bumabanat din yan dati kay Maharlika, no? Then ang istorya niyan mga kaibigan, nagsimula yan doon sa send. Nagsimula yan sa isang wrong send mga kaibigan, wrong send na GCash, sabi ni Bagong Lipunan ni Roy Domingo, no? And ang sabi nga niya, sa pinagmalaki pa niya sa amin, malaking halaga daw yun na wrong send sa kanyang GCash, di ba? Pero that time ay medyo nag-iisip na ako sa kanya mga kaibigan dahil before that wrong send ay bumabanat na itong si Roy Domingo sa mga Marcos, especially doon sa relasyon po ni Amy Marcos at saka ng ating unang ginang, di ba? Na kung saan ay na-content ko pa nga yan, no? Na-content ko pa yan si Roy Domingo, no mga kaibigan. Then, all of a sudden, nung magkahiwa-hiwalay, ayun, nakita na namin na na puring-puri na siya lagi kay Maharlika, sinusundan na niya yung mga di ba? Sinusundan na niya yung mga content ni Maharlika, di ba? Hanggang sa dumating yung point mga kaibigan na nagkaroon pa sila ng collaboration. No, ewan ko kung matatandaan ninyo sa mga dating nanonood. Josephine Herrera, shout out. Sa mga dating nanonood kay Roy Domingo, di ba? Ay nagkaroon pa sila collaboration ni Jutang Ginis, Jutang Ginana. Na si Maharlika Boljakera, di ba? And if I'm not mistaken, hindi ko alam kung yun ang una o sumunod na mga collaboration nila, ay nagkaroon sila ng bonggang collaboration with barbecue pa Di ba? With barbecue pa mga kaibigan. And habang sila ay nagbabarbecue, ay sinasabay nila yung pagsunog doon sa mga memorabilia kuno. Memorabilia kuno ni PBBM, di ba? Na doon yung nagpunit sila ng mga t-shirt, naggupit ng mga larawan ni PBBM at kung ano-ano pa mga bagay na sa dalawa ay souvenir daw nila galing kay PBBM. Dahil sa kanilang pagkadismaya at dahil daw di umano sa pambubudol sa kanila ni PBBM, yun ang kanilang ginawa, di ba? Sinunog nila yung mga memorabilia, no mga kaibigan. 1970, shout out. Yun, Kutang Ginang Ginanis. Ayun, Kutang Ginang Ginamis. Yung pala, ang hirap bigkasin no? Ang totoo niyan, nabayaran siya para banatan ang mag-asawang Marcos. Exactly, 'di ba? 'Yun naman talaga ang totoo, no? At sino ba naman ang aamin na nabayaran, 'di ba? Wala naman na maamin na nabayaran, 'di ba? And dumating pa mga kaibigan, sabi ko nga wow, super naman, naging talagang close sila. Diba? Pumunta pa sa Amerika. Pumunta pa sa Amerika. Itong si Roy Domingo, dinalaw pa niya doon, no? Dinalaw pa niya doon si Jutang Jutang Ginamis. Dinalaw pa niya doon sa Amerika si Jutang Ginamis, di ba? And
from then, mga kaibigan, no, merong mga content si Maharlika, no, na pagkaminsan ay alam ko na hinahalaw din niya o nanggagaling din doon sa mga lumang kwento ni Roy Domingo. 'Di ba? Dahil itong si Roy Domingo, mga kaibigan, ito ay nagsimula bilang isang yung kanyang mga vlog, no. Iris Ledesma, shoutout. Yung kanyang mga vlog, mga kaibigan, nagsimula siya sa kwento ng mga Marcos. 'Di ba? Kahit siya inaamin naman niya, sinasabi niya 'yan, 'di ba? And masyado siyang kumbaga ay nabighani siya, no? Doon sa mga kwento ng mga Marcos na kinuha niya sa mga libro na kanyang binabasa, no? Then ginawa niyang content 'yon, no? So bumango, 'di ba? Bumango etong si bagong lipunan sa mga loyalista, 'di ba? Kaya nga doon niya nahatak yung mga doon niya nahatak yung mga loyalista, no? Ang daming nag-subscribe sa kanya ng mga loyalista. Sabi ni Jane Wanson, Sir Al, dati pumupunta din ako diyan kay Maharlika. Nag-comment ako, nagalit sa akin, sabay. Sabi umuwi siya at harapin niya kung ano kaso niya, di ba? Then, yun na nga, no, mga kaibigan. Nakilala siya bilang loyalista, di ba? Pagkatapos ay nagko-content siya about Marcoses, di ba? Pagkatapos ay tawag dito, nung kampanyahan, 'di ba, nakasama pa siya sa mga pro BBM vlogger, 'di ba? Nakasama pa siya, nakasama din namin siya doon sa isang grupo namin dati, 'di ba? And meron pa itong si Roy Domingo kasi, mga kaibigan. Kaya tama yung sinabi ni Boy Pentaning, Fentaning, no? Yung sinabi ni Boy Pentaning na may sangkot na pera dito no? Hindi naman maiaalis yun, mga kaibigan. Dahil alam niyo ba na si Roy Domingo, no, ay maliban sa nakuha niya yung simpatya ng mga loyalista dahil sa kwento ng mga Marcos na kinontent niya, napagsamantalahan din niya ang mga loyalista. Ito hindi paratang to, mga kaibigan, no. Alamin niyo may mga content dito yung ibang mga vlogger at kung di ako nagkakamali, parang na-content ko rin ito matagal na panahon na, 'di ba? Yung regarding do sa ID system, no, mga kaibigan, na hindi ka makakalapit or gusto mong mapabilis yung transaction mo para sa mga Marcos, kinakailangan mong mag-avail ng ID, 'di ba? Nung bagong lipunan na yun pagkakaalam ko ay binura na ni Roy Domingo, no, mga kaibigan. Pero may kumbaga kumita rin siya doon, no, no? Then eto na nga, mga kaibigan, no. To make the wrong is the long, to make the wrong. To make the long story short, sabi ni Boy Fentaning, Kaal, sabi ko sa iyo, nag-away na ang dalawang yan Kala mo siguro marites lang Hindi nga yun nakala ko rin. Nung sinabi mo na nung may nagsabi nga na may nag-away na nga itong dalawang to, tiningnan ko yung mga content ng mga kaibigan. And nakakatawag nga ng pansin sa akin. Alam ko naman knowing Roy Domingo, knowing bagong lipunan, di ba? Kapag ka ito ay nadismaya, no, kapag ka ito ay nadismaya at kapag ka ito ay nagalit na o nakipag-break up na sa iyo, di ba, gagawa ng paraan ito, no? Ita-thumbnail ka nito, iko-content ka nito, di ba? Ako nga lang talaga yung hindi niya na-direct na content. Di ba? Hoy, Helen Mangkao, shout out Helen Mangkao. So yun, mga kaibigan, hanggang sa naging close sila, then from time to time lagi sila nagkakaroon ng collaboration hanggang sa mauso yung salitang bingo, di ba? Pinauso na naman ni Roy Domingo yung bingo. Ayan, BB. Bumingo na naman doon sa pahayag ni Maharlika, di ba? Bingo na naman si Maharlika. Bingo na naman tayo, mga kababayan, mga kaloys, di ba? Yan ang mga banat niyan no? Sisirain kanya, Boss Al, pag-break na. Tama, di ba? Yun na, mga kaibigan, no? Yun nga, adyan na yung bingguhan, di ba? Yung bingguhan, Ngayon nakita ko doon sa mga content niya. Dalawang content lang niya yung nakita ko, mga kaibigan. Talaga namang sabi ko, to, di ba? Nilalaglag na niya si Maharlika. Di ba? Hindi nila alam. Kabsat Maki Vlog, shoutout.
Hindi nila alam mga kaibigan, eto lang yan, eh, 'no, simpleng-simple lang yan, 'di ba? Sa mga naniniwala 'no, na matalino talaga itong mga ito, lalong-lalo na ito'y Domingo, nagkakamali kayo. Hindi ko sinasabing bobo, wala akong sinasabing bobo, pero hindi nila pinag-iisipan yung kanilang mga aksyon, 'di ba mga kaibigan? Hindi nila pinag-iisipan yung kanilang mga aksyon and hindi nila pinag-iisipan na nakataya dito yung kredibilidad, 'di ba? Na talaga namang kung, banatan nila ang kasalukuyang administrasyon, yung first family lalong-lalo na, 'di ba? At talagang sinasang-ayunan niya pa yoong mga below the belt na banat ni Maharlika against FL Liza, against Sandro Marcos, 'di ba? Talagang bina-back-upan ng husto ni Roy Domingo. Then all of a sudden, mga kaibigan, makikita 'di ba, makikita ninyo na meron siyang mga content na nilalaglag na niya si Maharlika, 'di ba mga kaibigan? So eto laglagan blues na, 'di ba? So dito masasabi ko lamang dito mga kaibigan, simple lang, 'di ba? Kasi 'pag pinasok ninyo yung political vlogging, marami kayong magiging kaaway. Totoo 'yan, mga kaibigan, totoo 'yan. 'Pag pinasok niyo itong larangan na kung saan narito tayo, marami kayong magiging kaaway. Marami kayong tulad niyan magkakasiraan, 'di ba? And marami din yung maninira sa'yo, yung bibira sa'yo, yung babato sa'yo ng putik, marami niyan. 'Di ba mga kaibigan? Pero kung gusto mo manatili yung kredibilidad mo doon sa mga sumusuporta sa'yo, ingatan mo 'yun, 'di ba? Ingatan mo 'yun. Kung hindi mo kaya, ito mga kaibigan, kung hindi mo kaya na makisama sa mga grupo or makipag-collab sa iba at pagdating ng time ay matatakot ka na, baka magkaroon ng problema dahil ito normal 'to mga kaibigan, Ito normal 'to yung magkaroon ka ng, yung kasuhan ka ng cyber libel, normal 'yan sa mga katulad namin na sa political vlogging mga kaibigan. Pero kung halimbawa meron kang kasama at talaga namang, nasasangkot ngayon sa mga aberya, 'di ba? Tapos iiwanan mo. Bakit? Takot ka, 'di ba? Natakot ka. Biglang kumunot yung bayag mo, 'di ba? 'Di ba? Biglang kumunot yung bayag mo. Sabagay wala naman atang bayag itong si Roy Domingo. Ay pasensya na kayo mga kaibigan, ganito lang po talaga ako, pasensya na po kayo, 'no? Kung meron ako pagka minsan nababanggit yung mga salitang bayag, 'di ba? Ganito lang po talaga tayo ano, kasi yun ang pinakamadaling paraan para maipakilala natin yung tao sa madlang people, 'di ba? So yun na nga, alam nating lahat na ngayon ay, nahaharap etong si Maharlika sa isang, masasabi natin na kumbaga ay, inumpisahan na niya yung kanyang katapusan. Sabi nga nung ating kasama na o kaibigan na si, Sir Boyet 'di ba, sa kanyang content kanina lang 'di ba, ay, inumpisahan na ni Maharlika yung kanyang katapusan. Isipin niyo mga kaibigan, umpisa pa lang pero katapusan na. 'Di ba dahil ito nga si Abel, yung, designer 'no, yung, international designer mga kaibigan, ay siniraan ng gusto nitong si Maharlika, which is nai-content na natin nung nakaraan 'no. Nabanggit ko na lang ngayon 'no mga kaibigan. Kaya, ngayon ang ginawa nitong si Abel ay, nag-file po siya I think it is only a civil case 'no, yung, cyber libel sa Amerika. And, kung di ako nagkakamali ay nakabiyahe na. Tama ba ako mga kaibigan, nakabiyahe na ata si Abel para harapin o para pangasiwaan yung kanyang sinampang kaso laban dito kay, Maharlika 'no mga kaibigan, na yan ay aabangan natin. Kaya lang mga kaibigan 'no, yung susunod na kabanata, pasok na po doon sa ating pangalawang content. No, so hanggang diyan lang muna, 'di ba? Hanggang diyan lang muna mga kaibigan yung dito sa Bingguhan, MBBL break na po talaga sila no mga kaibigan. Kaya nga tingnan niyo si Roy Domingo malungkot na, 'di ba?
Palike po, sabi ni Jocelyn Herrera, palike po nga, paki-like no mga kaibigan. Baka naman. Yan na lang po yung pinaka inspirasyon po naming mga nagla-live streaming no mga kaibigan, yung inyong pag-like at pag-share sa ating mga ginagawa no mga kaibigan. Para naman maraming tao yung makapanood din no ng ating mga pinag-uusapan no. So mga kaibigan, yan po yung yun ang ating content tungkol po dito sa anyari sa Bingguhan, MBBL breakup. Kung meron po kayong mga opinion o gusto ninyong idagdag diyan po sa content, ay don't hesitate to comment on the comment section below no mga kaibigan. All right. So, yun mga kaibigan, basa muna tayo ng mga comment dito ating mga kaibigan. Okay? Sabi ni Trigger Woman 888, college teacher ko noong araw ang Puki daw, yan tamang tawag. Di daw po flower, babae po yun ha. Sus,